Well, alam naman natin na yung dumalaw yung Pangulo dito at nagkaroon siya ng kanyang inspeksyon doon sa Bocana Bridge. And inanunsyo niya, no? Una-una, inangkin niya na legacy project niya. Pangalawa, sinabi niya na bubuksan na daw ito ngayong araw na ito, pitsa 15 ng Disyembre. Yun nga, ewan ko ano nangyari because I did not witness the opening kung ano ba nangyayari doon ngayon. But the thing is, kami talaga, nung inanunsyo yan, tinignan namin yung area, hindi pa ata nasisimento. Ewan ko, ang laki ng bahagi ng doon sa may Rojas Avenue na exit papuntang tawag nito, Coastal Road. Hindi pa talaga ganun kakompleto. Marami pang mga dapat gawin. In Ay, ang short, problema, bakit pina-open nila? Bakit gawa ng hindi mo na nila tiningnan ang buong tulay? 'Di ba? May mga lupa-lupa pa daw na hindi pa pwedeng daanan. Ibig sabihin, hindi 100% na safe ang mga dadaan dito na mga motorista. Ipapahamak pa, 'di ba? hindi pa talaga tapos ang tulay tapos na. Pero yung dadaanan ng ating mga motorista, particularly doon sa may Rojas Avenue, hindi pa talaga pwede. Sa tingin namin, hindi naman tayo engineer. Pero kung dumaan ka doon a few days ago, tinitignan namin talagang ano pa lupa pa ang karamihan doon. Ayun, mga kababayan, nang dahil sa sobrang pag-angkin na hindi niya proyekto, ay heto, kahit hindi pa tapos ang proyekto ng Bukana Bridge, ay pinapa-open na o binubuksan na ng gobyernong ito para madaanan ng mga motorista dyan sa Davao. Kumbaga, inaano nila, di ba? Para maging mabango sila. Minamadali nila. Pinapa-open nila. Heto dito. Dito natin malalaman kung anong klaseng meron ang gobyernong ito. Dahil hindi makatao itong gobyerno. Wala sa bokabularyo nila. Kung safe ba, di ba? Kung safe ba o talagang hindi nakakadisgrasya na madadaanan ang tulay na ito. Di ba? Hindi pa tapos eh. Pinapadaanan na nila. Walang kwenta sa kanila kung madidisgrasya ba ang mga motorista dito. Palibasa, mga sakim sa kapangyarihan na ang gusto lang ay maging mabango kahit wala namang resibong ipapakita na may sariling proyektong nagawa. Diba? Kung wala silang nagawang proyekto hanggang ngayon, wala na wala na sa katayuan talaga. Kung magdesisyon ang liderato natin dito sa Pilipinas, kahit anong gawin nila, ay alam na ng tao na magnanakaw na sila. Lalo na dyan sa Kongreso. Diba? Ano, bumabawi? Na gusto nila na bumango ulit ang imahe ng gobyernong ito. Kaya ito po, no, bago po ang lahat, welcome po muna sa aking channel. Heto, at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang video ito. Sa Bukana Bridge, Konsyal. Yes, well, alam naman natin na yung dumalaw yung Pangulo dito at nagkaroon siya ng kanyang inspeksyon doon sa Bocana Bridge. And inanunsyo niya, no? Una-una, inangkin niya na legacy project niya. Pangalawa, sinabi niya na bubuksan na daw ito ngayong araw na ito, pitsa 15 ng Disyembre. Yun nga, ewan ko ano nangyari because I did not witness the opening kung ano ba nangyayari doon ngayon. But the thing is, kami talaga, nung inanunsyo yan, tinignan namin yung area, hindi pa ata nasisimento. Ewan ko, ang laki ng bahagi ng doon sa may Rojas Avenue na exit papuntang tawag nito, Coastal Road. Hindi pa talaga ganun kakompleto. Marami pang mga dapat gawin. In Ay, ang short, problema, bakit pina-open nila? Bakit gawa ng hindi mo na nila tiningnan ang buong tulay? 'Di ba? May mga lupa-lupa pa daw
na hindi pa pwedeng daanan. Ibig sabihin, hindi 100% na safe ang mga dadaan dito na mga motorista. Ipapahamak pa, di ba? Hindi pa talaga tapos ang tulay tapos na. Pero yung dadaanan ng ating mga motorista, particularly doon sa May Rojas Avenue, hindi pa talaga pwede. Sa tingin namin, hindi naman tayo engineer. Pero kung dumaan ka doon a few days ago, tinitignan namin talagang ano pa lupa pa ang karamihan doon. Hmm, So, di kaya ba? nga naglabas ng statement ang ating City Mayor, Sebastian Bas de Duterte, na mukhang alanganin naman yung inanunsyo no, ng ating ni Pangulong Marcos na maaari na itong buksan. Baka siguro hindi siya na-brief ng kanyang mga tauhan sa DPWH because I think the Department of Public Works and Highways alam naman Baka hindi siya mahagilap. Baka hindi siya makita o hindi siya mahagilap diyan ng tao niya. Kasi yun nga baka tulog. nila yan, no? Ang katotohanan at alam nila paano sila tatantyahin. Sa pagkaalam ko, parang Marso pa ata dapat ito bubuksan. O Eh, layo. minadali ng Pangulo, ewan ko Ibig sabihin ang layo. Kung bubuksan pa ng Marso, ilang araw pa ba? Ay, ilang buwan pa? December, 3 buwan pa, di ba? Ang ibig sabihin, malaki pa ang hindi naayos. Malaki pa ang aayusin na kung saan ay hindi pa pwedeng gamitin. Kung mga ganun, ang laki pa, ang layo pa. Imagine, sasabihin mo, may okay sana kung lingguhan na lang di ba? Kaso, ang laki pa ng gugugulin na araw. Ilang araw pa yan? 3 buwan pa yan. O, ano nang makikita at mapapala nila dyan? anong nasa isip niya, bakit niya ginawa yun, na malalagay na naman sa alanganin. Eh, pag binuksan na naman yan, baka naman ang pagbibintangan niya man, ang city na naman yan, dahil bakit binuksan, hindi pa tapos. O, di ba? O, nung yung mga may tulay nga na bumagsak 'di ba? Oh, ang ginawa niya, siya yung nagbida-bida ron. Nagpa-photo-ops pa sa tulay na yun. Tapos, nung sumablay at lumagapak, 'di ba, bumagsak. Sinong sinisi? Di yung dating gobyerno. Si Duterte pang sinisi. Tapos nagpakalat pa sila ng troll. Nagpakalat pa sila ng mga bayarang Talyanista na para ang sisihin ay si Duterte. Yun nga yung mga yung mga bayarang vlogger. Na instead maging maginhawa ang takbo ng trapiko, nagkakaproblema na tuloy. No, ito ay mga bagay na dapat sana hindi na niya sinabi at sana na lang sinabi na lang niya na depende na yan sa DPWH kung kailan ito bubuksan. Pero mukhang nagmamadali nga, inangkin nga niya. At the same Nakita nyo time, naman. pinaasa pa niya ang taong bayan that there will be a smooth flow of traffic. So So, when we were nagmamadaling mang-angkin. Credit grabbler nga really verifying the current situation, ang sabi may ilang lane lang ang pwedeng buksan, dalawa lang ata supposedly from 4 lanes. So that would be a problem again, no, sa takbo ng trapiko. Instead na magiging maginhawa ang takbo ng traffic, nagkakaroon pa ng problema. Baka mamaya ang iniwasan natin dito yung safety ng ating mga motorista. So, imagine, 2 lane lang. Di magkakaroon ng traffic yan. Di magbubuhol-buhol yan. Kasi parang imbudo yan. Maluwag hanggang papasikip. Di anong mangyayari? Yung safety na naman ng motorista ang madadali dito. Di ba? Kumbaga yung traffic magiging heavy traffic yan. Tapos, yun na. Hanggang sa magalit na yung mga motorista. Ang number 1 na nakakaasar talaga yung traffic, di ba? No, dahil nga hindi pa nga siya tapos. Ganoon naman talaga logic dictates naman talaga hindi naman kasi ka isipin kung ang Napakadali lang. proyekto hindi pa talaga tapos, hindi pa pwedeng daanan talaga. Daanan, Di oo. tulad na lang itong flyover, hindi pa talaga tapos ang flyover, hindi pa talaga Pinadaanan na. madadaanan yung itaas niya, yung sa ilalim pa lang hindi nga siya fully cemented, may iba doon gravel pa, lupa Oh, pa. So ganyan delikado. ang sitwasyon dyan sa may Rojas, hindi talaga siya fully tatapos. Kaya nga nagtatanong kami,
Ano, December, mabubuksan na ito. Talagang kung titignan mo, kahit yung mga tao dun sa palibot, nagsasabi, imposible pa man, hindi pa man pwede agian. Yung mga ganon, even ordinary people would say na parang premature naman yung sinabi ng Pangulo na Ito naman yung talagang may papaisip tayo, no? Tao ba ang nagdedesisyon diyan? Kumbaga, may utak pa ba sa mga ganyang klaseng magdesisyon? 'Di ba? Kumbaga, kahit na ordinaryong tao nakikita na hindi pa pwedeng daanan 'di ba? Samantalang umano naman sila diyan. Bumisita naman sila diyan. O ano nangyari? Tiningnan ba nila? O 'di ba? Marami nga kaya nga kasasabi lang yung mga ordinaryong tao na nakakakita diyan sinasabing hindi pa pwedeng daanan dahil hindi pa nga safe, hindi pa tapos. O, 'di ba? Talo pa ng ordinaryong tao mag-isip Walang iya talaga. pwede lang daanan dito. Kasi pag sinabi mong pwede na magagamit, ibig sabihin you can fully utilize the roads. But as you can see, wala talaga, hindi po pa pwede. Hindi pa pwedeng daanan Walang yung mga hiya. sasakyan na yung talagang sabihin mong magkakaroon ng smooth flow of traffic There will be, I don't know ano nangyari because I was not there. Iniiwasan ko kanina pa lang nung pumunta ako sa Oyangurin area sa may diyan sa may downtown. It took me more than an hour, no? It took me more than an hour just umikot lang sa ilang street dyan dahil ewan ko kung yun bang dahilan na nagkaroon ng traffic, no? So, sayang ba? Sayang. Dapat na lang inantay na lang yan na mag-anunsyo. Alam naman yan, alam naman ng taga DPWH yan na March pa pwedeng buksan. Wala tayong magagawa. Siguro ang DPWH sabi nila, wala tayong magagawa. Bossing natin ang nagsabi. So gawa natin ng paraan. So, ewan ko anong resulta nung ginawa ng paraan ngayon kung Sabagay, sunod-sunuran lang din sila sa amo nila. Yung amo nila walang utak. Grabe. instead na nakatubad. Maliban po doon sa nabanggit nyo po na hindi pa tapos yung mismong mga kalsada rin, wala ring street lights, safety, Oo. and traffic signages along Yes. Rojas Delikado yun. Ang dilim-dilim. Tapos anuhan mo, padadaanan mo ng ganun. Delikado talaga. Magkabanggaan pa yung mga yung mga sasakyan na nagkakasalubong. exit, no, as per Mayor Baste. So, pinayagan na itong padaanan. Pero meron po bang wala po bang kapangyarihan ang LGU na wag mo nang padaanan? Pwede bang hindi na lang muna padaanan para at least medyo Pwede makontrol naman natin siguro. yung traffic? May say po ba sila dito sa bridge na ito? Or, dahil hindi pa nga tapos, hindi pa na ito turn over sa kanila, wala pa silang say kung ito ba pwede o hindi, sarado muna, hayaan mo na tapusin itong mismong tulay. Tama naman, To my mind, sarado. is under the Department of Public Works and Highways. They have full authority over that. What can the city government, to my mind, what can the city government can only suggest, but hindi ata natin pwedeng hadlangan ang utos diyan ng Pangulo or Sasabihin lang naman ng LGU sa Pangulo na hindi pa pwede, di ba? Tapos papakita kung may ebidensya naman. Pipicturean naman yan di ba? Papadala do sa presidente o kaya sa DPWH. O yung mga naka-assign na DPWH dyan na district engineer. Yun, pwedeng ipasabi ron ng LGU. Kaso, kung talagang matigas ang muka at walang kahihiyan na gusto lang ang optics, na gusto lang magpabango, wala tayong magagawa. pigilan ang daloy ng trapiko in that area because sila ang mismo nagbigay ng clearance, no? Ang pangulo mismo, ang kataas-taasang opisyal ng bansa ang nagbigay ng clearance na pwede na itong daanan ngayong December 15. Pwede pa rin naman pigilan yan, pwede pa rin naman, kaya nga pwede pa rin naman makipag-coordinate ang LGU dyan.
So kung gugustuhin lang ng ating alkalde, kung gugustuhin lang ng syudad, kung gugustuhin lang ng konseho, hindi pa nga dapat sana pwede yan. Kaya Oo nga hindi nga. kami nakikialam dyan eh. Kaya pwede naman kontrahin. Dapat ganun. Dahil nga hindi pa nga yan tapos. Inunahan niya at pagkatapos ng binisita, siguro nagmayabang na okay na ito. Kasi legacy project daw niya, okay na ito pwede. Yun nga noong bumisita siya dyan, alam nyo na, di ba? May bit-bit-bit-bit na mga taga-media para optics nga para masabi lang na, ito, tapos na. May legacy ako. Kumbaga, ito yung Marcos legacy. Daanan, lingid sa kalaman ng karamihan, hindi pa pala pwede. Talagang totoo naman na hindi pwede. Kahit ngayon, puntahan natin dyan ngayon, talagang hindi pa talaga kumpleto yan. You are just putting the motorist there, maalanganin. Kaya yung nga, wala pang mga safety signages, kulang sa ilaw and all. So, paano mo how can you, I cannot just fathom why it was really opened today, the earliest. Kaya kami, tahimik kami dyan. Kung gugustuhin lang namin, hintayin natin yung talagang tamang panahon. Alam mo, yung coastal road niyan, nagmamadali na tayong magamit na noon, pero hinintay talaga yan ng syudad hanggat sa talagang nagsabi na safe na, kompleto na, pwede na tong daanan, safe na for our motorists and Ibig sabihin, dinelay nila yung coastal road. Tapos nauna pang magawa yung Bucana Bridge. Nauna pa nagawa kaysa sa coastal road na sinasabi niya. Ay lang ya talaga. Kumbaga yung pondo ng sa gobyerno pa nga pala yun, no? Yung sinasabi niya na coastal road. Pero dapat nauna yun eh. At pwedeng nauna o sabay na. Kaya ngayon nung gawa na yung Bucana Bridge hindi pa gawa yung baba. Ay lang ya. sa ating mga pedestrian na gamitin ito, tsaka pa binuksan yan sa trapiko. Hindi alanganin, hindi tulad ngayon na titignan mo yung kalsada dun sa Mariwas Avenue, talaga hindi pa talaga tapos. Ang dami pang nagtatrabaho. Aside sa mga nagtatrabaho, maraming sasakyan na dadaan kaya gagamitin na, may nagtatrabaho pa doon, nadidisturbo ngayon ang works ng ating mga mga trabahante ng DPWH and baka may mga pedestrians pang dadaan-daan doon, maglalakad-lakad, they will put Baka ito yung yung kasama sa mga nade-delay na trabaho ng DPWH. Alam na natin di ba? Nagkaroon ng issue diyan di ba? Kaya nga siguro yung mga na-delay na trabaho dahil nga sa corruption. Naganap na naman na corruption diyan sa project na yan. they'll put them in harm's way. Yun ang iniiwasan ng ating mayor as the city mayor and as the father of the city. Tinitingnan lang niya ang kapakanan ng ating mga kababayan na hindi madisgrasya at di mapano. No? Dahil nga dyan sa minamadaling pagbukas ng Bucana Bridge going to Rojas Avenue exit. Opo, meron din nabanggit dito si Mayor Baste na yung mga miyembro daw ng Davao City Road Project Advisory and Monitoring Board ay tinanong din daw yung DPWH bakit daw yung segment B hindi pa bukas. Wala pa raw silang proper answer, no? Sa inyo po ba dyan sa konseho, may kapangyarihan po ba kayong imbestigahan, tanungin, bakit kayo nagmamadali ang DPWH ukol dito? Wala po bang ganitong hakbang na gagawin ang konseho ng Davao? Well, the city council is free to do, those such investigation if it really warrants, titignan kung bakit ba ito nangyari, no? It falls under the Committee on Transportation, no? And the Committee on Public Works. It falls on the two committee. Dalawa kasi yan eh. Mainly the Public Works, no? Ilang beses na kasing, alam nyo, ilang beses na namin pinatawag ang DPWH, no, sa mga concerns na tulad ng ganyan. Pabalik-balik na kami dun sa issue dun sa may MAA flyover. Ito na naman, no? Another issue na naman ito. Gusto natin sigurong tanungin sila, baka one of these days sa pagbalik ng session ng council, baka I would suggest na imbitahan din natin sila to explain ano ba nangyari, bakit ganito.
And we are praying and hoping na sana naman walang nangyaring disgrasya diyan, no, sa premature pag-opening. No, I will inform the committee because it's under the Committee on Public Works and Highways City Council. I will inform the good councilor Jessica Cookie Bunguyan about this kasi siya man ang chair niyan. And of course, on transportation also is chaired by Japet Baluran sa 3rd District, no, respectively. So, Yan po, no? Hanggang dito na lamang po, no? Hanggang, kumbaga, napakinggan po natin at narinig po natin ang bawat palitaktakan o kaya pahayag nito ni Councilor dyan sa Davao. Kaya hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.